Sa previous episode, si Earth ay pumasok sa isang laro na tinatawag na VR game, na kung saan ginagawa niya ito upang sumaya lamang sa kanyang free time at nag-create siya ng mahinang character upang iwasan siya ng mga ibang player. Sa pagpasok niya sa laro, agad siyang minaliit ng lalaking may gintong armor na parang isang naglalakad na trophy, at sinabihan siyang mahinang nilalang at agad na sinipa siya, pero di na lang ito pinansin ni Earth at nagpatuloy sa kanyang paglalaro. Kaso dumating ang panahon na ang mahinang si Earth ay hinamon ng Trophy Boy sa isang one-on-one duel, at nagawa niyang mailagan ang atake nito at nahanap pa niya ang weak spot ng bully at tinarget ito, at doon ay nanalo siya sa duel at hinangaan ng karamihan dahil sa kanyang galing. Ilang araw ang lumipas, matapos ang insidente kung saan naubos ang mga health potion at si Earth ay naging pinakamahalagang tao sa paligid, natuklasan natin na ang mundo ng laro ay nagbago ng kaunti. Hindi na itinuturing na walang silbi ang kaalaman sa medisina, natuklasan ng mga manlalaro na nung maubos ang mga potion na paninda ng mga NPC store, kaya doon binago na nila ang pagtingin sa kakayahan sa medisina at bumalik na si Earth sa laro, pinasalamatan niya si Away sa pag-invite sa kanya sa guild. Siya ang naging leader ng guild at si Away na may sobrang daming pula sa katawan ay ipinakilala ang iba pang miyembro ng kanilang koponan at ang una, ipinakilala niya ang isang malaking tao na may pangalang Rage. Siya ay isang tanker at gumagamit ng espada at shield, medyo masayahin para sa isang taong may pangalang Rage at ipinaliwanag niya na siya ang magiging frontliner para sa mga kalaban. Ang sunod na miyembro ay si Nora, ipinakilala niya ang sarili at sinabing karaniwan siyang gumagamit ng maikling espada para sa laban. Ang huling miyembro ay si Kozemin at siya ay isang magaling na mandirigma na gumagamit ng isang mahabang espada. Nagsimula si Earth na magpakilala, ngunit pinahinto siya nila dahil sa hindi na ito kinakailangan at ipinapaliwanag ni Away, na nakilala na nila si Earth sa kanyang galing matapos niya harapin ang isang bully gamit ang kanyang pana. Lahat ay nagsasalita kung gaano siya kalakas, subalit iniisip lamang ni Earth na ang taong iyon ay isang mangmang at hindi niya nais mag-stand out ng ganoon, at binanggit ni Earth na medyo hindi balanse ang kanilang koponan dahil apat sa kanila ay mga mandirigma, isang mage at isang hunter. Gayunpaman, nalaman nilang si Millie ay kayang gumamit ng higit sa isang elemento at si Nora naman ay may kakayahang magpagaling, si Away na may buhok na mas pula pa kaysa sa Sunset, ay ipinaliwanag na ang kanilang unang target ay isang malakas na oso. Lahat sila ay excited at tiwalang kaya nila ito, subalit si Earth ay walang alam kung bakit sila ganon ka-confident at nang marinig siya ni Away na may buhok na pula, binanggit nito na ito'y dahil sa mayroon silang Earth na kayang magdala sa kanila. Sinubukan ni Earth na ipaliwanag na hindi pa niya nakikita ang isang tunay na oso, ngunit narinig niya na sila ay mabilis, matalino at mahirap talunin. Mukhang wala sa realidad si Away dahil hindi niya pinapansin ang mga pag-alala ni Earth at sinabi pa nito na kung matatapos nila na matalo ang oso, si Earth ang magluluto ng masarap para sa kanila at dahil dito, lahat sila ay excited na umalis kaso si Earth ay hindi masyadong excited. Sa mga sandali pagkatapos, napansin ni Earth ang ilang mga mabangis na oso, ngunit nasa isang lugar sila kaya pinili nila ang isang target na maaari nilang salakayin ng sabay-sabay. Binanggit ng iba kung gaano kaganda ang may kakayahan na makita ang malalayong bagay, at napagtanto nila na ang pagkakaroon ni Earth sa kanilang grupo ay napakahalaga. Nag-buff si Millie kay Earth na tila emergency exit sign habang naghahanda sila na ihiwalay ang isa sa mga oso. Nagdesisyon si Earth na ihiwalay muna ang sarili mula sa kanila para gamitin ang kanyang kakayahan sa pag-blink, tumama ang kanyang pana sa likod ng leeg ng oso, ngunit hindi inaasahang wala siyang follow-up attack para sa isang nagagalit na uso. Sa maswerteng pagkakataon, si Rage na mukhang parang isang matatag na kastilyo, ay humarap upang harapin niya ang galit ng oso at ipinaliwanag ni Earth na ang mga halimaw, ay may kakayahan na tinatawag na aggro, na nagpapakita kung sino ang kanilang kinagagalitan. Si Rage ay parang tangke na may mataas na depensa, kaya siya ang haharap sa galit ng kalaban at magprotekta sa kanila at habang ginagawa ito ng isang naglalakad na tangke, pumunta si Earth sa likod ng mga palumpong upang umatake mula sa malayo. Pinagaling ni Millie si Rage at sumalakay rin si Nora at ang iba ay sumalakay din, subalit napagtanto nila na ang balat ng oso ay masyadong matibay at agad na ginamit ni Millie ang isang apoy na salamang karito, na agad na nakakuha ng pansin ng oso kaya hinarang ito ni Rage. Naging mahirap ang laban at napagtanto nila na parang fire hydrant na baka ina-underestimate nila ang kalaban,
nakita ni Earth na lumalala ang sitwasyon kaya nagdesisyon siyang gumawa ng isang mabilis at makabuluhang hakbang. Nagpasya siyang umasa sa kanyang 38 taon ng karanasan sa buhay at gumawa ng mapanganib na hakbang. Mayroon siyang isang pagkakataon at pinatamaan niya ito sa pagitan ng mga mata ng oso, iniisip niya na ito ang kanyang kahinaan. Mukhang epektibo ito pero sa totoo lang ay hindi, at nagtataka ang lahat kung sila ay matatalo na ba at di makapaniwala ang lahat sa dami ng HP nito, at nagdesisyon si Earth na gamitin ang kanyang huling opsyon. Nag-aalala ang iba para sa kanyang kaligtasan, subalit dumaretso lang si Earth at gumamit ng isang spell na natutunan niya sa level 15 at ito ang wind spell at sa loob lamang ng 10 segundo, ito ay nagbibigay ng malaking dagdag sa bilis ng galaw. Ginamit ito ni Earth upang maipasok pa niya ang kanyang pana sa bungo ng oso, sinundan iyon ni Millie ng isang malakas na apoy na magic at sa wakas, napuksa ang oso at napagtanto ng lahat na ang laban ay mas mahirap kaysa inaasahan. Pagkatapos, pinakain ni Earth ang grupo at namangha ang lahat sa sarap nito, nagtataka silang lahat kung mahal ba ang paggawa ng ganoong masarap na pagkain. Subalit ipinaliwanag ni Earth na hindi ito mahal, at ang tanging problema lang ay hindi mabibili ang pagkain na ito dahil sa mga patakaran ng mga merchant na hindi sila nagpapalitan ng mga recipe. Ang isa sa mga dahilan dito ay ang paggawa ng recipe ay nangangailangan ng maraming oras at pera, at ang pangalawang dahilan ay ang dalawang tao na gumawa ng parehong recipe ay maaaring magkaroon ng produkto na may malawakan na pagkakaiba sa kalidad. Ang mga recipe ay bunga ng matinding tiyaga at credibility ng mga gumawa nito, maaaring gayahin ang recipe pero hindi ang kalidad at iyon din ang totoo para sa mga video recap ng anime. Si Away na suot-suot ang napakaraming pula at baka siya ang dahilan ng global warming, ay iminungkahi na dapat laging si Earth ang magluto para sa kanila na may mababang presyo, at lahat sila ay sumang-ayon. Siyempre si Earth ay mas gugustuhing hindi ito gawin, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakinig sa ating humble na bida at humingi ang lahat ng friend request para sila ay maging magkaibigan at dahil dito, ang unang pakikipagsapalaran ni Earth sa grupo ay naging matagumpay. Subalit sa sumunod na eksena, natuklasan natin na may masama na nangyari at sa isang sulok sa hindi kalayuan, ay nakita natin na tinalo ni Earth ang isang halimaw mag-isa, at nakuha ang kumpiyansa na pumasok sa kagubatan sa 5th area. Nagkamali siya ng pag-atake sa isang bubuyog at ito'y tumama sa langgam at tinawag nito ang iba pa nitong kasamahan, pinalakas pa ni Earth ang kanyang atake, ngunit natuklasan niyang ito ay kayang mag-reflect ng pinsala. Hindi na makapalag si Earth dahil namamanhid ang kanyang katawan at napagtanto niya na siya ay nasa panganib, nagkaroon si Earth ng penalty matapos mamatay at agad siyang ibinalik sa bayan. Tinanggap ng ating amateur hunter na ang nangyari sa kanya ay dahil sa labis na kumpiyansa, at napagtanto niya na dapat siyang maging mas maingat sa susunod ng bigla na lang, ang lahat ng manlalaro ay nakatanggap ng mensahe tungkol sa isang paparating na malaking update na tinatawag na Fairy Ball. Bukod sa bagong art at skill, magdadagdag din sila ng bagong mga gamit para sa mga craftsman, pati na rin mga fairy na magiging kasama sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Agad na napagtanto ni Earth na ang ibang manlalaro ay magle-level up din kaya hindi siya pwedeng magkaroon ng karagdagang penalty mula sa pagkamatay. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin na nabawi na ni Earth ang kanyang penalty at natutunan pa niya ang pagiging craftsman. Dahil sa siya ay isang manlalakbay na hindi nakakalimutan ang sama ng loob, nagdesisyon si Earth na gumawa ng dulo ng pana na kayang wasakin ang matitigas na bato at balat. Kumuha siya ng dalawang uri ng bakal at ang una ay ang pangkaraniwang bakal para sa pagsibak, at ang pangalawa ay para sa pagtusok, kaya ginamit niya ang malinis na bakal para rito. Ang pagkabit ng dulo ng bakal sa kahoy na pana ay nagbigay daan para sa kanya upang gumawa ng bakal na pana na may 7+ attack. Pagkatapos nito ay gumawa siya sa kabilang dulo ng pana para sa paghawak. Tiyak si Earth na makakaharap siya ng mas maraming kaaway na kayang i-reflect ang pinsala, at bukod pa roon ang pagtadyak ay hindi nagbigay daan, para siya ay makapagbigay ng malaking pinsala. Kaya upang malutas ang dalawang problemang ito, nagdesisyon siyang gumawa ng mga sapatos na may magandang itsura pero mapanganib, na kumpleto na niya ang kanyang unang bersyon na may kamangha-mangha at ito'y may +12 attack, ngunit napagtanto niyang kailangan pa niyang subukan ito upang gumawa ng mga pag-upgrade. Biglang may dalawang tao ang lumapit at tinawag ang kanyang mga sapatos na kakaiba ang itsura. Nagtataka sila kung ito ba ay sapatos o isang armas,
ngunit ipinaliwanag ni Earth na pareho ito at doon ay natigil ang dalawang tao sa panlalait at napalitan ito ng paghanga. Makalipas ang ilang oras, bumili si Earth ng ilang kwerdas para sa kanyang pana at binanggit ng babaeng nagtitinda kung gaanong nakakatakot tingnan ang kanyang mga paa. Hindi makapaniwala ang babae sa kung gaano kabrutal ito nang ipaliwanag ni Earth na plano niyang gamitin ito laban sa mga langgam, at inakala niya lang na si Earth ay isang tagaluto. Tungkol sa kanyang pana, ipinaliwanag ni Earth na nakaabot na siya sa level 30 sa pamamana at nagpa siyang mag-specialize, may 3 pagpipilian siya, short bow, long bow at hunting bow. Ang short bow ay madali gamitin subalit limitado lang ang range, at di rin ito angkop para sa kanya dahil hindi siya isang melee fighter. Ang long bow ay may long range at lakas ngunit matagal gamitin. Hindi ito maganda para sa mga solo na manlalaro, ito ay nangangahulugan na marahil dapat niyang piliin ang hunting bow dahil mayroon itong parehong saklaw at lakas sa kung ano ang kanyang ginagamit. Iyon ang eksaktong kakayahan na pinili niya at sinabi niyang ito ay isang mas malakas na kakayahan, kaya mas mataas ang bonus sa atake na makukuha niya at pagkatapos nito, sinimulan niya ang paggawa ng kanyang bagong pana at pinili ang disenyo na gusto niya. Ang panday na ang pangalan ay Black ay nakita kung ano ang ginagawa ni Earth at siya ay nagulat dahil hindi pa niya nakikita ang isang pana na katulad ng ginagawa ni Earth. Natapos niya ito at pagkatapos ay nakita natin na ang pana ay may plus attack na 32. Ang pana na tinawag niyang X-bow ay nangangailangan ng mas malakas na puwersa upang mahila ito kumpara sa kanyang lumang pana, ngunit pakiramdam niya na ito ay magaan at mas malakas. Pinapakita ni Earth ang kanyang sentimental na ugali at hinahawakan ang kanyang lumang pana, at pabulong na nagpapasalamat sa lahat ng tulong nito sa kanya. Mabilis niyang nalampasan ito at siya ay na-excite na subukan ang kanyang bagong pana at kinabukasan, bumalik si Earth sa kagubatan na may matibay na determinasyon na pareho sa hangarin ni Naruto na maging Hokage. Nakakita siya ng isang langgam na hindi konektado sa iba at tinarget niya ito gamit ang kanyang bludgeon arrow. Sinubukan ng walang muwang na langgam na i-reflect ang atake, subalit tinapos ito ni Earth gamit ang kanyang malakas na pana. Hindi pa natatapos si Earth dahil marami pa siyang huling paghihiganti na gagawin, kaya't sinimulan niya ang kanyang pag-atake habang nakatayo sa harap ng lahat ng mga napuksang mga langgam. Naging proud si Earth sa kanyang matagumpay na laban, ngunit mukhang hindi pa siya nakontento sa kanyang paghihiganti dahil dinadala niya ang mga bangkay ng mga langgam sa bayan. May magandang dahilan siya at iyon ay ang mga panlabas na balat ng mga langgam ay magagamit sa paggawa ng armadura. Biglang inanunsyo na malapit na magsimula ang Fairy Ball. Namangha si Earth nang makita ang isang contract crystal sa kanyang harapan, at umaasa siya na makagawa siya ng kontrata sa isang Wind Fairy dahil siya ay isang hunter. Walang halimaw sa paligid kaya ligtas na subukan ito, at doon ay sinimulan niya ang ritual at nakita ni Earth at nagtataka habang ang kristal ay nanginginig ng matindi, ngunit nasira ito at gayon din ang kanyang kalooban. Makalipas ang ilang oras, dumating si Away sa kinaroroonan ni Earth at ikinwento niya ang kanyang nabigong fairy ritual, at lumalabas na nagtagumpay ang lahat sa kanilang ritual at hinikayat si Earth na huwag sumuko. Ang anunsyo ay nagsabi na ito ay ang unang bahagi lamang, kaya maaari pa rin siyang makakuha ng kanyang fairy sa ikalawang bahagi at bukod pa dito, ang nasira na bagay ay hindi nawala at ibig sabihin lang may pagkakataon pa siya. Si Away na may buhok na pula na sinubukan mapakalma at malutas nila ang isang problema, ngunit hindi maiwasang magtaka sila at napatanong kung bakit lahat ng mga fairy ay tila gusto si Earth. At dito na rin natatapos ang ating recap. Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bagong episode sa bagong anime na ito.